Kamakailan ay mayroon akong napanood na video tungkol sa isang aksidente dahil sa walang kwenta na pagkarera ng mga kamoting motorista. Hindi ko alam kung parang nangyari. Hindi ko alam hindi ako sigurado. Pero parang ang sabi sa akin, nangyari daw ito sa Kawayan, Isabela. Parang ganun. Anyway, yung dalawang kamoting motorista, nagkarera, pampublikong daan, madilim pa, gabi, walang helmet. May nakasalubong sila. Hindi masyadong na-clear yung daan. Salpukan! Wala ding helmet. Ilan sa kanilang namatay? Sige nga, naman. Ito bang mga na-aksidenteng ito? Hindi nila alam na aksidente yon at pwedeng mangyari sa kanila yon? Hindi ba nila alam na dapat nag-helmet para sakaling ma-aksidente sila, may laban sila? Hindi ba nila alam na marami nang namatay bago yung karera nila? Dahil sa walang kwentang karera ngayon, hindi ba nila alam yon? Alam nila yon. But they must have thought, totoo yan. Pero hindi mangyayari sa akin yan. Galing ko yatang mag-banking. Madiskarte yata ako. Magaling ako. Ayun. Ay, nako. O sa mga nakikinig na kabataan, sige, karera pa more. Karera pa more. Minsan, di ko alam kung maawa ko sa inyo eh. Kasi nire-remind naman kayo eh. At may nangyayari nang nakita nyo. Kilabutan naman kayo. Nag-iisip pa ba kayo? Ang mahirap niyan, mandadamay pa kayo eh. Bakit nagkaganito? Buti pa nga kung makapagtatanong ka pa at makapagbabago eh. Paano kung pagkabanggang ganun, patay na agad? Hindi na nakabawi. Kaya wag tayong pakasigurado. Baka sabihin mo, hindi mangyayari sa akin yung ginawa ni Solomon. Hello! Kung ikaw ay addict ngayon sa porn, anong pinangkaiba mo kay Solomon? Baka mas malala ka pa kay Solomon. Lalo pat ang sabi sa atin ng Panginoon na hindi natin kinakailangan magkaroon ng physical contact para mangalon niya dahil sa ating puso't isipan, pwede na nating gawin ang kasalanang yan. Kaya wag tayong pakasigurado. Ano ang sabi ni San Pablo sa 1 Corinthians 10:12? Siyang nag-aakala na siya'y nakatayo, mag-ingat, baka bigla kang bumagsak. Walang pinipili ang aksidente. Mas lalong walang pinipili ang dyablo kung sino ang kanyang tutuksuhin at ipeperwisyo. Wala. Yes, in every rule, there is an exemption. Pero wag kang mayabang at pakakampanting sabihin mong, yung exemption, ako yun. Hindi ikaw ang magdidikta nun. Again, wag pakakampante, wag pakasigurado. Ang sabi ni San Pablo, do not give the devil a chance to work on you. Do not give the devil a foothold. Huwag mong bibigyan ng foothold, base, ang demonyo. Kasi kapag binigyan mo siya, mahirapan ka nang paalisin siya. Ngayon, sakaling tayo ay magkamali, magkasala, sapagkat wala namang perpektong tao, bangon agad. Huwag na tayong pakalublob pa sa kasalanan, sapagkat lalo tayong marurumihan at hindi makakaahon pag ganyan. Pwede tayong ma-knockdown. Huwag tayong pa-knock-out sa kalaban. Katulad sa Ebanghelyong napakinggan. O hindi ba't ilang beses ding na-knockdown ni Kristo yung babaeng humihingi sa kanya ng pabor dahil inaalihan daw ng dyablo ang anak nito? Yung babaeng humihingi ng pabor, ilang beses na-knockdown ni Kristo dahil sa seeming rejection sa kanya ni Kristo. Pero nagpa-knock-out ba siya? Hindi. Kahit naman po aso, kahit naman po mga tuta, kumukuha ng mumong nalalaglag mula sa mga anak. Kita niyo? Na-knockdown, pero hindi nagpa-knockout. Ganun tayo dapat sa kasalanan. Pwede tayong ma-knockdown, pero wag pa-knockout. Sa tulong ng Diyos, bangon agad. Nakita niyo si David. Si David, nakiapid din. Nagkaroon din siya ng ilang babae. Pero mas maraming dihamak si Solomon. Bakit? Because David repented. Nagbago si David. David obeyed, David listened na Solomon. Kaya ang kasalanan ni Solomon, nagkapatong-patong. Mga kapatid, wag ganyan. Ang Diyos naman hindi magkukulang eh. Lagi siyang nandyan. Siya ay nandyan bago tayo makagawa ng kasalanan. Siya ay nandyan habang tayo gumagawa ng kasalanan. Siya ay nandyan kahit pagkatapos nating makagawa ng kasalanan. Anumang kasalanan yan. Nandyan siya before, pinapaalalahanan tayo. Nandyan siya during, sinasagip niya tayo. Pinagbabawalan pa rin niya tayo. Para siyang mabuting pastol na kahit nakuha na tayo ng asong gubat,
kukunin niya kahit isang pirasong matitira sa katawan natin, kahit nilapa na tayo ng asong gubat. At nandyan siya, pagkatapos natin magkasala, hinihimok niya tayo pabalik sa Kanya. Ang Diyos ay never na magkukulang sa pagpapaalala sa atin. Kaya, huwag tayong maging mayabang. Huwag tayong pakakampante na okay ang lahat sa atin. Maging kampante lang tayo kapag tayo lagi talagang sumusunod sa Diyos. Pero kung hindi, wag mong isiping malakas ka dahil baka biglang bumagsak ka. Yung pagiging kampante habang tayo namumuhay sa kasalanan, hindi galing sa Diyos yan, galing sa demonyo yan, because that is part of His plan para magkaroon siya ng unti-unti puwang hanggang sa maging malaking puwang, hanggang sa maging malaking perwisyo na sa buhay mo, sa buhay ng pamilya mo at sa buhay ng ibang tao. Makita po natin sana yan hanggang maaga para wala tayong pagsisiyahan. Ito sana ang hilingin nating biyaya sa ating banal na pagdiriwang.